Okay, so let's have now balancing redox equations, this time for acidic solution. Okay, so we will also be using the Hap reaction method, katulad din nung method na ginamit natin sa basic solution. Okay, so let's say we have here the equation Ag plus NO3 negative yield to Ag plus NO. Okay, so we have um, element by itself. Then we have here polyatomic ions. Then we have monatomic ions. And of course, we have here, uh, what do you call this? Normal atoms. Ayan, okay? So, unang gagawin natin, katulad din dun sa basic solution, we will assign oxidation number. So, alam naman na natin to, no? As far as I know, medyo bihasa naman na kayong mag-assign ng oxidation number. So, kay Ag, 0 ang ating oxidation number. Ang kinamit na rule dito is yung element by itself. Tapos, diba, since si NO3 is polyatomic ion, so therefore, yung kanilang summation ng oxidation number is equal to its charge. Kaya dito, dahil nga negative 1 yung charge ni NO3, so dapat ang summation ng makukuha natin is negative 1. Okay, so we will have first assigning oxidation number for oxygen, which is usually negative 2. Then dahil tayo ay mayroon subscript na 3 dito, so we have negative 2 times 3 will give you negative 6. Okay? Dahil nga negative 1 yung summation natin, so assign tayo ng number na pag inad sa negative 6 ay negative 1 ang sagot, and that is positive 5. Kaya lalabas, ang oxidation number ni nitrogen is positive 5 for polyatomic ions NO3, negative 1. Tapos sa reactant side, we have Ag, monatomic ions. Okay, so pag monatomic, kung ano yung kanyang charge, yun din ang kanyang oxidation number. So dahil ang charge dito ay positive 1, 1 positive, okay? Kaya ang kanyang oxidation number is positive 1. Tapos dito sa NO, ganun ulit. So wala naman tayong nakikitang sign dito. So therefore, 0 ang kanyang charge, di ba? Neutral compound, okay? So we have negative 2 for oxygen. Then since 0 nga yung ating charge, so we have to think of numbers na pag inad kay negative 2 ay 0 ang sagot, and that is positive 2. So lumalabas, ang mga oxidation numbers natin is 0 for Ag, positive 5 for nitrogen, negative 2 for oxygen, for NO3 negative. Then we have here for Ag1 is positive 1. Then we have positive 2 for nitrogen and negative 2 for oxygen for compound NO. Ito yon, okay? Depende yan kung saan nakasama yung element na kinukuha na natin ng oxidation number. Okay, so alam niyo naman na yun, di ba? Next, we will determine which is being oxidized and being reduced. So again, we will be using the rule dun sa, kung natatandaan nyo pa, yung ginamit din natin to sa basic solution. So we all know when we say reduction, that is gain of electrons, and then yung oxidation number is bumababa from the reactant side going to the product side. So titignan lang natin yung oxidation number kung tumaas or bumaba from the reactant going to the product side. Okay, then pag oxidation naman, loss of electrons yan, then yung oxidation number naman is tumataas from the reactant side going to the product side. Okay, kaya dito kung titignan natin, ayan, 'di ba si Ag ang oxidation number niya sa reactant side is 0. Tapos sa product side is positive 1. 'Di ba? So, as you can see, siya ngayon yung nag-undergo ng oxidation. Bakit? Kasi tumaas yung oxidation number niya from 0 to positive 1. Okay? Kaya si Ag yung nag-oxidize. And then si nitrogen lang muna, wag muna natin isama si oxygen. From positive 5 to positive 2, so bumaba naman siya. Kaya pwede natin i-consider na si N yung nag-undergo ng reduction, siya yung na-reduce. Tapos di ba kung mapapansin nyo kay oxygen, wala naman nagbago. Negative 2 siya sa reactant, negative 2 din siya sa product. So, nothing happened in oxygen since pareho lang naman yung kanyang oxidation number. So, hindi na natin siya i-consider kung nag-oxidize or kung na-reduce. Next,
After nyan, sulat na tayo ng ating half reactions. Ang gagawin lang natin, class, pagsasamahin lang natin ah, yung tawag dito, yung element natin na nag-oxidize sa reactant at saka sa product side. So, 'di ba, ang nag-oxidize dito is si Ag. Kaya sa half reaction natin, pagsasamahin natin si Ag sa reactant at saka si Ag sa product. So, we have your Ag, nag-yield kay Ag, uh, 1 positive, 'di ba? Tapos sa reduction, ayan, 'di ba, susulat lang natin si NO3 negative, nag-yield siya ng NO. Okay? So tandaan nyo ha, dito isasama nyo si O kahit na sabihin natin na walang nangyari sa kanya. Kasi 'di ba kung titingnan natin, si N lang naman talaga yung na-reduce. Pero kasi 'di ba sa lumalabas sa reactant side natin, compound na si NO3. Tapos sa product side natin, compound din si NO. Kaya isasama natin si oxygen sa reduction equation natin. Okay? Tapos, next step, balance ninyo separately. Okay? Start tayo kay reduction. Okay, dito, una nyo i-balance yung atoms na hindi oxygen at hydrogen. Balance atoms than oxygen and nitrogen. So, hydrogen pala, sorry. So, dito, nitrogen lang naman yung iba. 'Di ba? So, tingnan natin kung balance. So, 1 sa reactant, 1 din naman sa product. So, balance siya. Tapos, ang mangyayari dito, hindi balance si oxygen. 'Di ba? Kasi lalabas, positive 3, we have here 3 oxygen sa reactant side. Then dito, meron lang tayong 1 oxygen sa product side. Okay? Tapos sabi sa rule, balance, add water, H2O, to balance oxygen, and H plus to balance H. Kaya ang gagawin natin, class, magdadagdag tayo ng H2O dito sa product side. Ma'am, bakit sa product side? Kasi 'di ba, lalabas si oxygen sa reactant side, yung hindi balance kay oxygen si oxygen sa product side, ang hindi balance kay oxygen sa reactant side. Kaya dito tayo sa product side mag-a-add ng H2O. Okay? Now, bakit nagkaroon ng coefficient na 2? Kasi ibabalance natin si oxygen. Di ba 3 tayo dito? Kung wala pa itong 2, 1 oxygen, 1 oxygen, 2. So, hindi pa rin siya balance kasi kailangan 3. Kaya naglagay ng coefficient na 2 dito. Kasi lalabas, 1 times 2 is 2, plus 1 is 3. Balance na si oxygen. Ayan, okay? Now, ang nangyari dito, dahil nga nagdagdag tayo ng H2O dito, nag-introduce tayo ng bagong atom, which is hydrogen. Sabi dito, para mabalance si hydrogen, mag-a-add tayo ng H+. Ilan ang hydrogen dito sa product side? We have 4. 2 times 2 is 4. Kaya lalabas, 4 na H plus din yung idadagdag naman natin sa reactant side naman. Okay? Hindi ka pwedeng magdagdag dito sa product side kasi pag dito mo yan dinagdag, lalo mo dadagdagan si hydrogen dito. Siya nga yung binabalance natin, di ba? Kaya dito sa kabila tayo magdadagdag ng H plus. Okay? Bakit 4? Kasi 4 yung hydrogen dito. 2 times 2 will give you 4. So in this case, balance na si hydrogen. Balance na si oxygen, balance na si hydrogen. If that is the case, proceed na tayo sa step 5. Anong gagawin natin? Babalance naman natin yung charges. In case na hindi balance, mag-a-add tayo ng electrons. Okay? So, kunin lang natin si 4H plus NO3 negative. Ito yon. Ayan. Tapos, sa product side, NO plus 2H2O. Ito naman yon. Ayan. So, tingnan natin yung charge. Kung wala pang imagine ninyo wala pa tong 3 electron negative. Wala pa yan ha. So, dito meron tayong positive 4 na charge kasi 4 yung hydrogen plus natin. Kaya, we have here positive 4. Okay? Tapos, diba, ito kasi ay polyatomic ions na. So, yung charge niyan is equal na dun sa charge nung ions mismo. Kaya we have your negative 1. Positive 1 minus 1 will give you positive 3. Dito sa kabila, as you can see, lahat sila 0. Lahat sila neutral. 'Di ba? Kaya zero charge tayo dito. Dahil zero charge ito, okay, itong reactant side ang ibabalance natin. Kailangan maging zero din to. Okay? So we have here positive 3, 'di ba? Ano ang i-add sa positive 3 para maging zero? Negative 3. Magdadagdag tayo ngayon dito ng 3 electrons. Kasi si electrons, by nature, negative na talaga siya.
Okay? Kaya, balik tayo, we have your negative 3 para dun sa tatlong electrons na dinagdag natin, positive 4 para kay 4H+, then negative 1 para dun sa polyatomic ions natin na NO3. So, negative 3 plus 4 minus 1 will give you 0. Balance na silang dalawa. Ayan, okay? Tapos, syempre, kung binalance natin reduction, ibabalance din natin si oxidation, di ba? So dito walang problema kay oxidation kasi balance naman na yung mga atoms natin. We have 1 Ag here sa reactant, we have 1 Ag here sa product. Ngayon, ang gagawin na lang natin dyan, i-balance na lang natin yung charges nila. Okay? So, di ba, makikita natin, 0 tayo kay Ag sa reactant side. Pero dito, positive 1 tayo. Kasi ayan, no, monatomic ions kasi siya. Di ba? So, ibig sabihin, dito tayo sa reactants, sa product side mag-a-add ng electrons para maging 0. Okay? Kasi di ba, lalabas, positive 1 na to, mag-add tayo ng negative 1. Ma'am, saan galing yung negative 1? Isang electrons yung dinagdag. Kasi di ba, ang paulit-ulit tayo ha, ang charge ng electron ay negative, kaya negative ito. So, positive 1 minus 1 will give you 0. So, balance na. Ayan ha. So, kung saan may kulang o may sobra, doon ka mag-a-add ng electrons para bumalance siya. Okay? Lagi niyong habulin yung zero charge para hindi na kayo mahirapan kung saan kayo mag-a-add ng electron. Kaya dito, di ba, zero ito. So, pipilitin natin na maging zero din yung nasa product side. Kaya dito tayo nag-add ng electrons. Kanina naman, dito, zero yung nasa product side, di ba? Kaya dito tayo nag-add sa reactant side ng tatlong electrons para bumalance siya. So, tignan nyo na lang maigi kung saan kayo mag-a-add ng electrons. Lagi nyo lang iisipin na lagi ang hahabulin nyo is yung zero charge. Okay? Para hindi na kayo mahirapang mag-balance. Okay? Then, pagsasamahin na natin. Okay? Put them back together. Pero, okay, para hindi na tayo mahirapang mag-cancel ang mga atoms na pareho sa reactant at saka sa product side. Dito sa kasong to, i-multiply muna natin si oxidation by 3. Okay? Lagi bang by 3? Hindi. Depende kung ilang electrons yung kailangan tanggalin. Dito kasi 'di ba lalabas kung 3 electrons ito, so 3 electrons yung kailangan nating tanggalin. Kaya para maging 3 yung electrons natin dito, ayan, mumultiply natin sa oxidation by 3. Okay, ulitin ko ha, hindi laging 3. Titignan ninyo kung ilan yung electrons na kailangan yung tanggalin. Dito kasi 3 electrons yung nandito. Para ma-cancel natin sila, para makuha na natin yung final answer. Yung 1 electron dito, gagawin din nating 3. Okay? So, paano natin gagawin yun? Multiply natin yung oxidation natin by 3. Yung buo, hindi lang yung electrons. Okay? Kaya mangyayari, di ba, ang oxidation natin is yung Ag yield Ag plus E negative. Ito yun, no? Di ba? Yan yun. So, multiply natin sa 3 yung buong equations. So, 3 times Ag will give you 3 Ag. 3 times Ag plus will give you 3 Ag plus. 3 times E negative will give you 3 E negative. Okay? Tapos, ang gagawin natin, pagsasamahin na lang natin yung nasa product side, nasa reactant side, at saka yung mga nasa product side, katulad nito. So, unahin natin si Ag. Okay? Di ba dito, ito lang naman yung nasa reactant side. Kaya ito siya. Tapos ito, iduktong nyo lang ito lahat. Ito yun. Ayan ha. Pagsasamahin nyo lang yung nasa reactant side. Ito, tsaka ito. Duduktong nyo lang talaga. Ayan. So, we have your 3Ag plus 3E negative plus 4H plus NO3 negative. Ito yun ha. Dito yung galing. Tapos magsasamahin naman natin yung nasa product side. Okay, dito ang nasa product side natin is yung 3Ag plus yung 3 electrons natin. Tapos iduktong nyo lang to. Ayan, di ba? Iduduktong nyo lang to. So that is NO plus 2H2O. Tapos, ayan, cancel nyo na. Kung ano yung mga magkakapareho na atoms dyan sa reactant at saka sa product side, cancel nyo lang. So, halimbawa, meron pang other than 3 electrons dito, meron pang other atoms na magkapareho, cancel nyo lang din.
Okay, cancel lang din ha. Basta lahat ng magkakapareho, as in magkakapareho ha, coefficient, subscript, at saka charge. Yun titignan nyo ha, i-cancel nyo na. Kaya ito, hindi natin kinancel si 3AG. Bakit? Kasi dito 0 siya, dito positive 1 yung charge. Kaya magkaiba sila. Kaya hindi sila kinancel. Okay? So therefore, kung ano yung matitira class, yun na yung final answer. Ayan. Ito, madali-dali na to kasi naintindihan nyo na yung basic solution. 'Di ba? Kaya madali na tong intindihin. Okay? Then, katulad sa basic solution, bago ninyo i-enclose as your final answer, tignan nyo muna kung balance yung mga atoms natin, ha? Katulad dito, tignan natin. So, we have here 3Ag sa reactant, 3Ag sa product. Okay? Tapos, ang hydrogen natin dito is 4. Dito is 4 din. 2 times 2 is 4. So, balance na. Nitrogen natin is 1. 1 sa reactant, 1 sa product. Tapos, oxygen natin is 3 sa reactant. Tingnan natin kung 3 din dito. Diba? Ito, ang ginawa natin dito, 1 times 2 will give you 2. Plus, meron pa tayong isa dito, 1. So, 2 plus 1 will give you 3. So, balance naman lahat. Okay? Another thing na titignan ninyo is kung balance yung charges, ha? Sa reactant side at saka sa product side. Pero, kung masusundan nyo naman ito, yung kabuuan ng solution natin, one thing for sure, pagdating nyo dito sa final answer ninyo, balance na yan lahat. Okay? Kung nasundan nyo ng tama yung process. Kung nasundan nyo ng tama yung step by step. Pag hindi nyo kasi nasundan ng tama yung step by step, definitely hindi rin kayo makakakuha ng balance na sagot. Okay? Kaya minsan kahit hindi mo na i-double check yan, pero dapat talaga din-double check ha, kasi kahit sa totoong experiment ng mga chemist, dino-double check talaga nila kung balance yung reactant sa product side. Pero kung halimbawa lang na wala nang oras para mag-check pa, okay, halimbawa sa exam, ganyan, at nasundan nyo naman ito, yung proseso ng pagbabalance, definitely, yung makukuha nyong answer dyan is balance na. Balance na yung mga atoms, balance na rin yung mga charges. Okay? Thank you so much.